Okay, what's up? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ah, Meron po akong ginagawang simulation ngayon. Ah, Ito po yung ginagawa kong project na signage. So, ito po yung mangyayari niya dapat. Ito po yung kapag umiilaw. So, itong XO na to, itong white na ito, yung dalawa X ito, dapat naka-standby lang po yan. Then, tapos meron tayong dalawang button. Ito yung blue tsaka red. Kung pipindot ka sa sa red, dapat yung iilaw yung X na may red. Tapos kung pipindot ka naman ng blue, dapat iilaw yung XO. So bale X tsaka O, mag-blue siya. Pag pindot niyan, lumabas yung blue, mawala itong puti. Kapag dito yung red naman, mawala yung puti sa X. So proceed tayo sa ginagawa kong diagram. So gumagawa ako ng diagram sa Tinkercad. Ang kagandahan niya ay nasa browser lang. So madali mo siyang magawa. Hindi na kailangan na mag-download ng software. So mag-sign up. Tapos may option doon. Pindutin mo lang yung circuit, tapos lalabas na po ito. So dito makikita mo dito yung general. So nandito yung mga circuit o anong tawag niyan. So meron tang general, ito yung mga piyesa. Nandito yung resistor, capacitor. Ang alam ko lang dito yung resistor tsaka diode, pero hindi ko rin Diyan merong input dito. So click mo lang yan, tapos drop dito. Yan, ganyan lang. So okay guys. So magsimula na tayo paano mag-function to sa gagawin natin ng project ng signage. So ito guys, start na tayo. Start simulation. So okay, so yung ginagamit natin na power, so ito 12 volts. So pwede mo mag-search, nandito yun lahat dito. 12 volts tsaka ang nabili ko kasi 400 watts. Ang voltage niya 12 volts, yung current 33.3 ampere. O yan. Ang hindi ko lang naman naintindihan dito, umabot kasi siya ng 500 mA. So hindi ko lang rin alam yan kung bakit, pero nag-function naman siya. So ganito. So, ito may dalawa tayong button. Ito yung i-stop mo na ito. Ito yung red button X. So ito. Itong isa naman si blue button XO. So ito. So dapat lang talaga, dapat dalawang button lang talaga.
So balik tayo simulation, start simulation. Nakita nyo umilaw yung dalawa. So yung dalawang umilaw na yan po ang XO. To white. So kumuha siya ng positive dito sa relay. So ito yung tatlong relay. Yan. Hindi ko lang alam kung anong, basta nakuha ko lang dito yan. First time ko lang kasi gumamit nito. Nagustuhan ko lang kasi yung project, kaya inaral ko na din to. Yan. So humanap ko ng simulation, yung circuit simulation. Ito yung nakita ko. Yung umilaw na yan, so direct yan sa itong green positive, itong pula negative. So nakakonekta yan. So ang function nito isa lang isang power supply lang. May lang siya, may relay para may function siya. At may tayo. Itong dalawang umilaw na to, yung XO na white. Dito ito ay X, itong red. At ito si blue. Ito isa. At meron siyang buzzer. Bakit may buzzer? Kasi parang nasa kinuha kasi nila yung idea sa American Got Talent yun. Kaya merong electronic plan. Ganito, nahirapan ako nito. Okay. So umilaw tong, proceed na po tayo. So umilaw yung dalawa. So automatic na ito po yung ang XO na white nya, naka-standby. So una nating pipindutin yung dito, itong blue. So ito. So pagpindutin natin yan, dapat itong dalawa mag-off. Yung iilaw yung blue, tsaka mag-buzzer. So sabay ito, mag-buzzer to, tapos mag-ilaw. So pipindutin natin. Yan, diba? Umilaw yung umilaw. Kapag naman hindi na natin pipindutin, iilaw yung white na standby. So push lang siya, push button lang talaga kapag hindi siya switch. Hindi ko lang yung basta yung switch, kasi kapag pindot mo siya mag-steady lang. Kung push button, parang panandalian lang yung ilaw nung Pero kung mag-suggest sila na mag-standby to kapag pipindutin, pero pwede na naman natin na naman natin to. Yan, iulitin natin pindutin para mawala tong white. Pag pindutin natin yan, magtunog tong buzzer, tsaka iilaw tong blue. Yan. Ang function nito, guys, kumuha lang na ako ng relay. Yung positive nito, kinikta ko dito, ito. Tsaka yung negative dun diretso sa power supply. Yun, tapos dito, bakit nagsabayan? Kasi kung kasi guys, kung naglagay ako ng
relay dito para yung function nito mawala, pero naka-standby to. So merong relay na yung kumuha ka lang ng power nito, dito, bakit umilaw to? So yung positive nito konektado dito sa relay net dito konektado dito, tapos kumuha to ng power dito. Nagtaka kayo bakit walang ganito na relay dito? Kasi ito lang kasi yung mag-standby partner kasi itong part na to, si X, ito si X na red, tapos blue dito. Kaya naglagay ako ng relay para pagpindot ng button, magsabay ito mag off. Natagalan nga ako paano yung ginawa ko una, ang dito na part, dalawang switch. Pero hinanapan ko talaga ng ideya. So nakuha ko naman. First time kong gumamit nito, inaral ko lang talaga. Pero madali lang naman siya maintindihan. Kaya nag-function siya talaga. So ito balik tayo. So pipindutin niyo tong blue, ditong part dito, blue to. Mag-off yung dalawa. Tapos buzzer sa ilaw. Yung dito, hindi ito mag-off. Ito lang. Tsaka iilaw to. Kasi ito yung X. Si X to. Si X. Tsaka white. Dito. Ito. So pipindutin natin yan, mag-off yan, mag-off to. Tapos mag-buzzer. Mag-standby lang to. Yan. Tingnan nyo guys. Di ba? Umilaw dito, tapos nag-off dito. Yan hindi ko nga na basta nag-research lang talaga ako paano mag-function yung relay. Kasi relay, yung una kong talagang dapat magagamit ka talaga ng relay para para may gusto kang gawin na project, kung anong gusto mong iilawan, gagamit ka talaga ng relay. Yan. Kasi kung walang relay, mag-direct ka dito, lang yan, standby lang yan. Pwede naman siya mag-switch, pero hindi siya hindi parang yung pagsisiris mo ng pag-wiring, hindi mo makuha yung gusto mo. So dito, explain ko dito bakit hindi to nag-standby. Kasi direct, lang kasi to. Parang ito guys, separator lang kasi to na relay. Parang pipindot separator to para walang lalabas na power dito na area. Kapag ipindutin, kahit nakapindot dito, walang lalabas dyan na ilaw. Kasi kapag pipindot to, hindi maglabas ng power dito, hindi masusuplayan to ng power galing sa power supply.
Kasi hindi ko lang talaga yung hindi ko lang ma-explain tong kasi hindi ko lang talaga alam. Inaral ko lang talaga kung ano yung gawit ng relay. First time ko lang talaga to. Pero kapag inaral mo talaga, makukuha mo naman. Pero hindi ko lang ma-explain kung ano yung mga basta inaral ko lang, pero nag-function naman. So naka 3 minutes yung simulator time niya, nasa 3 minutes na. So naka-function pa rin yan. So ibig sabihin tama yung ginawa mo. Kasi i-try natin to, stop natin guys. I-try natin to iibahin. So kung ano yung, para malaman nyo kung difference kung magsasabog yung pyesa. So itong mga circuit dito parang 12 volts lang to lahat. Pero meron namang power supply, pero basta tamang lang. Basta may power, may generator naman dito, pero maglagay ka talaga ng mga diode o Ito, lagyan natin ng taasan natin yung voltage na 24. So 24, yan. 24 volts, tapos ang current niya 33.3. So start simulation tayo. Yan. So umabot ng 1000 mAh. Iwan ko lang kung ano ibig sabihin yan. So nakita nyo may lumabas na red. So ibig sabihin yan, sabog yung nasunog yung lead. So tawag natin dito lead. So nandito, current through the light bulb is 500 mA. So pero umabot ng 1000 mA. So talagang sasabog. Kasi yung maximum niya is 250 lang mA. Is 500. Tapos mataas, baka iwan ko lang kung kasi taas yung voltahe, kaya siguro na sumabog to. Pag pinindot mo din yan, sabog din yan. Yan po ang kagandahan dito sa Tinkercad na circuit simulation. So ibalik natin, stop natin, balik natin sa 12 volts. Yan. So start simulation. Okay, so nasa yung 12 volts nasa lang 500 mA. Pero yung maximum 250 ba, iwan ko lang bakit hindi sumabog. Kasi mababa na yung voltahe siguro. Hindi ko lang yeah, check natin guys ulit. So itong dalawang ilaw na to, ito yung ang XO na white. So pag pindot ka na dito, ito yung pindutan ng blue. So tapos mag-off to, tapos ilaw to din, tapos mag-buzzer. Dapat yan, sabay. Ulitin natin. Di ba? Tapos dito ito yung XO red. Tapos yung O niya, naka-standby niya white lang. So ito
ito yung O. So pag pipindutin natin to, hindi to mag-off. Ito lang. Dito lang to. Saka ilaw to, tapos buzzer. Magtunog yung buzzer. Oh, di ba? Sa hindi nagtaka lang talaga ako bakit ko to na nagawa. Kasi nag-aral naman ako pero hindi ganito. Sa pag-IT ko, yung ginawa lang namin electronic, yung ano lang. More on ano lang. Pag troubleshoot lang ng computer. Yung networking. Meron naman ganito pero madali lang. Parang ano lang. Ano ba yung ginagawa namin noon? Yung first time ko nga dito, binagsak pa nga ako doon, tapos binilikan ko kasi hindi kasi ako pumapasok. Ano nga yun, basta parang may ginagawa kami noon. Yung board niya, parang may isa, hindi ko na matandaan anong ginawa namin doon. So guys, okay. So kung gusto niyo mag-aral ng pwede din to sa paano mag-wiring ng sa motor. Kung maglagay kayo ng pwede din sa sasakyan. Yung kung hindi nyo alam paano magkuha ng power, na lang, huwag nyo lang so pwede naman pero magagamit kayo ng fuse. Dito ko nagtaka, walang fuse dito walang fuse, hindi siya kompleto. Merong ibang browser na may fuse, dito ko hindi ko lang nagustuhan doon kasi ito yung makikita mo doon, ito hindi ko naman naintindihan yan. Na diagram na yan. Pero kung tapos ka nito, kung alam mo to mag-function, kung paano mag-function yan, meron namang pipindutin ka doon na 3D. So yung mag-generate na yon. So kung ano yung mga kinuha mo na mga piyesa, so parang i-generate na niya. So makikita mo na doon yung meron ka ng ideya na kung ano yung bibilihin mo na piyesa. Yun. So dito lang palang parang iwan ko lang bakit walang fuse dito. Wala talaga siyang pang maliitan na lang talaga to. Hindi siya pang mabigat na kasi ito lang yung inilawan, yung purong lang, yung maliliit lang. Kung ang malaki yung fuse kasi ang laki ng gamit ng fuse kapag mas power yung lagyan mo ng power, tulad ng paandarin mo yung motor. Kung ngayon dapat may fuse yun, hindi direct kasi malakas kasi yun. Kahit ilang relay pa yung gagamitin mo, sasabugin yung relay. So yun lang guys, sana naintindihan nyo. So huwag nyong kalimutan na mag-like tsaka mag-subscribe sa channel ko. Salamat. Bye bye.